Ito po ang nagbibigay pag-asa. Itong ruling na ito, itong rule na ito ng Senado pagdating nga sa impeachment. Ito po ang nagbibigay pag-asa sa mga nasa paligid ni Sara Duterte. Nagiging positibo sila na tila ba or akala nila ay sigurado na hindi makukonvict itong si Sara Duterte. Ma-acquit. Yan yung gusto nilang siguraduhin eh. 16 ba naman daw kasi ang kailangan na boto para nga ma-convict at ma-impeach na ng tuluyan etong si Sara Duterte. So siguro nakikinikita nila na 13 or 14 pa lang yung sigurado. So diyan kayo magaling. Hindi pa nga tapos, mukhang sigurado na kayo. Pero sa nakikita ng maraming kababayan nating matitino, nakikita ng mga kababayan nating nasa tamang kaisipan na patutungo ito sa conviction dapat. So kung sakaling hindi ma-convict dahil nga hindi nakabuo ng 16, sa tingin niyo po ay ligtas na or na-exonerate sa Sara Duterte? Sa tingin ko malabo. Ito kasi totoo naman na 16 ang kailangan at yan din po ay paninindigan ng mga senators na katulad ni Erwin Tulfo. So kung hindi kami umabot ng 16 to convict Sara Duterte, wala tayong magagawa dahil kailangan talaga ng 16. We have to follow the law, we have to follow the rules. So sa puntong ito, di ba, ang iniisip na politika ito ay ang kampo ni Sara Duterte dahil wala pang ebidensya pero natutumbok na nila na may mga senators na hindi talaga i-convict si Sara Duterte. Gusto niyo pangalanan natin isa-isa yan eh. At yan naman ay maliwanag na. Kaya lang kasi, paano kung sunod-sunod na maaresto yung iba dyan? Kasi nga, ang acquittal din ay nangangailangan ng 7 votes. So tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero mas confident tayo na ang taong bayan po ay naando na. Unti-unti nang hinuhusgahan at unti-unti na nilang nakikita kung ano yung dapat pagbayaran natong sa Sara Duterte sa ating bayan. Yan ang totoo. Yung mga senators dyan na ine-expect nyo na mag-a-acquit kay Sara Duterte, sila rin po ay kasama. Sila rin po ay huhusgahan na rin ng taong bayan.